Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong prangkisa ng SMNI tuluyan ng binawi ng Kongreso. At ngayon po ay nasa Senado na ang bola. Ang tanong, ha, matuluyan kaya sa Senado o mabaliwala ang lahat ng efforts ng mga nagsikap na pag-aralan ang mga naging violation at pagiging kawalang pakialam nitong SMNI. 'Di ba? Sabi nga ni Congressman JJ Suarez ng Quezon Province, sabi niya tila baga etong mga to ayaw nilang magpasailalim sa standard. Oo, tama naman 'Di ba? May sarili silang batas, may sarili silang interpretasyon ng mga batas. Hmm. Siyempre, kayo ba naman ang may-ari ng mundo? Oh, 'di ba? So kayo na talaga yung magiging batas. Alright, so tingnan natin eto. Sabi po rito, ah, yan sabi rito House approves on third reading bill revoking SMNI's franchise. Well, naalala niyo to si Lady in Red. Sabi niya, as representatives of the people, as congressmen have the responsibility to ensure that the people shall be protected from false and malicious information. This is not an attack on the freedom of the press. Rather, we are defending the right of the people to have accurate and true reporting so that they can formulate honest opinions and thus contribute positively to society. Tama. Kung ang nakaririnig po ng mga tao puro mga mali-maling mga balita, ano nga asahan ninyo? Ano nga asahan natin? 'Di ba? Di mali-mali rin po na mga pananaw sa buhay. 'Di ba? So ngayon, eto na. Natuluyan na nga. At eto si Robin Padilla, sabi niya rito sa balita, ginawa po ng opisina ko ang lahat ng nasa rules at procedure ng Senate para mapahalagahan ang karapatan ni Pastor Kibuloy. Ang nakikita ko po na legal na alternatibo para kay Pastor Kibuloy ay idulog po ito sa Supreme Court. 'Di ba? Ibang klase talaga si Robin Padilla. Saglit lang saglit. Tapos sabi rito, suggestion nga raw po ni Robin Padilla yan na tawag dito, questionin na lang po sa Supreme Court. Etong kay naman kay pag-aresto naman po kay Kibuloy. Okay? Grabe, 'di ba? So kumbaga magkikita si Kibuloy at ito pong kanyang network, ang SMNI, na tinatanggi-tanggi niya ang ownership. Diyan sila pare-pareho sa Senado. So ito hong mga yang pananalitang ganyan ni Robin Padilla, well, asahan na rin po natin, eto rin pong mga kapwa nila mga senador, ganyan na rin yung mga, 'di ba? Ilan yung mga ganyan ng klase ng yung mga pro Kibuloy. Siyempre pagka pro Kibuloy, pro SMNI, so ano pang aasahan ninyo, 'di ba? Kaya ako nag-aalala po ako rito sa totoo lang na posibleng mabalewala lamang ang efforts nitong mga kongresista natin. Pero ganun pa man, eh, I would say na mas dapat natin silang pasalamatan sa kanilang tapang na ipinakita, 'di ba? Na ilaban ang katotohanan. Oh. Kasi itong mga 'to, inaasahan ko na talaga na papanigan nito ang SMNI. Abay, pambihira Mga senador, ngayon pa lang naririnig nyo na gaano sila kapabor diyan sa SMNI. Sabi ni Takero. Habang wala si JDB, magko-comment muna ako. Haba, grabe Ang haba. Observe ko lang yung level ng reasoning nila, same. Nga. Ano, marami pang Chinoy deep inside China, marami diyan naging reservist para may kapit daw sa lisensya. So, nako, people power yan. Pag may bumalentong sa Senado, tama, gawin po natin yung people power sa election sa 2025. Wag nating iboboto yung mga senador na ganyan. Okay. Grabe, no? Yung pagkakadisgrasya ng ng SMNI.
ng kanilang, ilan nga uling boto ito? Ayan, 284, 44. So, apat yung abstain. Sino-sino kaya 'tong mga nag-abstain? Oo, dapat pala na-check natin ito sa records nila. Sino-sino yung mga nag-abstain tapos, sino po yung mga bumoto ng no na apat. Pero ganun pa man, etong inabot 284 po ang pumabor, 'di ba? Diyan sa sa House Bill number 9710 revoking the franchise of Sunshine Media Network International. Okay, so alisin muna natin 'yan at puntahan naman po natin. Ano ba kasi yung mga naging sinasabi na paglabag nila. So, eto eto po, isa-isahin natin. Eto official gazette ng kanilang eto yung kanilang prangkisa. Okay? So ang paglabag po na sinasabi diyan ay etong Section 4, okay, 10 and 11. Okay, so puntahan natin yung kanilang Section 4. Oops, hindi rito buo. Eto, sa PDF pala. Kita nyo ba? Okay, good job. May PDF. Section 4, where are you? Okay, so eto yung Section 4, ang haba. Ito kasi pagkakasulat ng nila, ng dokumento nila, ganito eh. Finotocopy kasi nga lumang, responsibility to the public, sabi. Ang binabanggit po dito, ito raw pong grantee, which is the SWARSUG or SMNI, shall provide free of charge adequate public service at time which is reasonable and sufficient to enable the government through the broadcasting stations facilities of the grantee to reach the pertinent populations or portions thereof on important public issues and relay important public announcements and warnings concerning public emergencies and calamities as necessity. Urgency or law may require provide at all times sound and balanced programming. Promote public participation, assist in the functions of public information and education, conform to the ethics of honest enterprise. Balanced programming. 'Di ba? So pagka sinabi mong balance talagang ibig sabihin meron pong mga verification, 'di ba? Nako malamang nga Takero yung apat na PDP laban. Hindi ko akalain may natitira pa pala. Akala ko naubos na sila, may apat pa. So etong part na ito, yung balance programming po. 'Di ba? Diyan rin nasilip si Ka Eric. Bakit hindi niya verify ng maigi? Tinanong sa Kongreso na totoo ba na 1.8 billion nagastos sa travel expenses si Speaker. Yan. Bagkus sinabi niya na agad sa publiko at sa may banat, peking pagtatanong. At yan po, nagtatanong ang taong bayan. Wow. At totoo, sila lang naman na nag-aakusa at dinaan sa sistema na patanong para makalusot po sa cyber libel. Kaya patanong. Alam niyo, hindi naman bobo ang mga huwes, ang mga abogado at ang mga Pilipino. Maliban na lang po sa mga TAN-GA po talaga dahil po sa kanilang poon, perfect. Di ba? Kaya lahat ng mga nakadikit dito, perfect din sa kanila. Sukdulan na magmukha silang tanga. So, sinasabi nila, nagtatanong lang daw. Pero ang totoo, akusasyon. Kung tanong, 'di ba, hanggang doon lang. Kaso ini-elaborate nila, may mga daggatong pa silang ginagawa. Ngayon, dito naman din, balance programming, okay, and then, etong ethics of honest enterprise, conform to the ethics of honest enterprise. Hindi nga nila sinusunod yung code of ethics ng journalism. So, yan ang isang issue sa kanila. Alright, so angat pa natin.
or facilities or broadcasting of obscene. Okay, ito pinagbabawal po ito. Dito po ang nakapagpahamak sa kanila, ito hong si dating Pangulong Duterte. Yung obscene or indecent language, speech, act, or scene, or the or for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest, or to incite, encourage, or assist in subversive or treasonable acts. Yan. Yung mga pagmumura ni dating Pangulong Duterte, yung pagbabanta sa buhay ni Franz Castro, yun ang mga ano rito. Yan sabi ano, patayin, mga PI niya, yan. Tapos, lalo pang lumala dahil yung mga yung prayer rally nila, like yung maisog nila, 'di ba? Oh, kino-cover ng SMNI, tapos yung mga taong mga speaker nagsasalita ng pagpapabagsak sa gobyerno. Yan. Ngayon, at pa isang binabanggit na section dito, yung section 10. So puntahan rin po natin itong section 10. Okay, ito. Lease transfer grant of usufruct or assignment of franchise. Okay. So ito yung pagpapalit ng liderato. Sabi rito, the grantee shall not sell, lease, transfer, grant, or grant the usufruct of nor assign this franchise of the rights and privileges acquired thereunder to any person, firm, company, corporation, or other commercial or legal entity, nor merge with any other corporation or entity, nor shall transfer the controlling interest of the grantee. Ito yung controlling assets na sinasabi nila. Hindi naman majority, nasa around 45% lang. Diba? Simultaneously or contemporaneously um, to any person, firm, company, corporation, or entity without the prior approval of the Congress. Ito po yung without the prior approval of the Congress. Hindi naman po yung controlling interest lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang isang pinaka rito, yung approval ng Congress. So, ang binabanggit kasi nila, ang proseso po kasi ganire. So, dapat ay nag-submit sila ng request, okay, para dyan sa transfer ng controlling assets. Tapos, hihintayin nila yung approval. I still remember yung interpellation nito sa kanila ni Kimbo. Tinanong sila. So nag-submit kayo. Yes, Your Honor, we submitted. What happened? Hindi na po napansin eh. Hindi na po nila kami, wala na kaming feedback na nakuha. Nag-follow up ba kayo? Hindi na po kami nag-follow up. Ano ba ang dapat na gawin pag meron tayong pending request? Hindi ba dapat mag-follow up? Yes, Your Honor. Pero anong ginawa nyo? Sabi, we proceed. Tama. They proceed with the changes. Tapos, sabi nila, nag-submit naman kami ng compliance sa Senate, sa Kongreso ng reportorial namin. Tapos nag-submit din kami diyan sa Securities and Exchange Commission. Pero ganun pa rin, kahit nag-submit po sila, wala pa rin po yung prior approval. Alright? Kaya dito sila nadali sa violation. Okay? So, Section 4, 10, 11. Yung, di pa pala natin natitignan yung, ito yung 10. So, puntahan naman natin yung 11. Okay? 11. Ito yung mga inisa-isa ni Lady in Red eh. Ayan. Dispersal of ownership. In accordance with the constitutional provision to encourage public participation in public utilities, the grantee shall offer to Filipino citizens at least 30% of its outstanding stock or a higher percentage thereof that may hereinafter provided by law. Okay, sinasabi kasi rito, dapat itong 30% na to, i-offer na po nila ito sa public. Ang katuwiran po rito, and recently si Jason sa naglabas ng kanyang post, na katuwiran niya, ay bakit na nga ABS-CBN? Parang 2000 lang o 90s lang, ganun rin si GMA7. ABS-CBN was established in the 50s. Diba? Wala naman daw kasi ritong requirements na kailan. Diba? Kung anong taon, pang ilang taon. Kung ito babasahin natin to ng buo,
Dito pa lang sa dinaanan natin, wala. Ang nakalagay lang kasi rito, in accordance with the constitutional provision to encourage public participation yan, in public utilities. The grantee, si Suarasug or SMNI, shall offer to Filipino citizens at least 30% of its outstanding stock or a higher percentage thereof that may hereinafter be provided by law in any securities exchange in the Philippines, provided that in cases where public offer of shares is not applicable, the grantee shall apply. Okay, so hindi to applicable sa kanila kasi ito po talaga. Pero alam nyo, dahil po may ganito and then well-established na sila, anong taon pa ang SMNI o ang Swarasug? 'Di ba? So, 98 ata sila nagsimula eh. So dapat, so ano na, sunod na nila to. Hmm. Hindi nila sinunod yan. Bagkus kung di ako nagkakamali, ang um, pinalilitaw nilang ganito, merong isang pangalan ng ano ron eh. Ano nga uli ang pangalan nito? Na sinasabi nila na yung sa mga ano sa ah, KOJC workers, yan yung co-op. Yan. Hindi naman po public yun. Miyembro rin nila yun. So, sa kanila rin mapupunta yung mga kikitain ng mga yun. So ngayon, yung isa pang violation naman po nito, so 1411 yan ng kanila mismong prangkisa. Right? Yung Article 12, Section 19, and then Article 16, Section 11 po ng ating Constitution, and then yung Revised Corporation Code of the Philippines. Okay, so marireview nyo po yan. I will put these links, okay, na basihan ng mga violations nila uh, after this live para kayo mismo makikita ninyo. So ni-review lang natin yung mga violation na ano na itong mga naging basihan nila Lady and Red. Kaya lang, dahil nga po meron silang mga violation, sa halip na sana, maging submissive, maging humble dyan sa komite. Kasi ito yung komite na may kapangyarihan bumawi. 'Di ba? Nakalagay yan sa kanilang prangkisa. Pwede silang mag-modify. Pwede nilang i-revoke. Abay, nakikipagmatigasan pa. Putragis, panay ang mabanat nila ng due process. Due process. Na ang katawiran nila, kapag ka, kasi dinidispute nila rito eh. I guess I was on the 5th hearing. Sinasabi nila na, Your Honor, kapag ang papel po ng Congress, kapag nabigay na po nila ang prangkisa, hanggang doon na lang po sila. Kaya tuloy ang sabi nitong isang kongresista from Mindanao, eh, ano, yaan, basahin ninyo yung mismong franchise ninyo, makikita ninyo doon na merong kapangyarihan ng Kongreso to revoke, modify. O, kaya nga ang offer nga nila, hindi na, alam nyo, hindi po naman talaga ito dapat ma masyusyukti yung franchise nila sa Congress. Ang offer pa nga sa kanila eh. So kung ano yung mga defects ang mangyayari, i-modify na lang natin ang inyong prangkisa. Ay talaga hong antigas ng ulo nila. Tapos meron pang isa ron during the 5th hearing. Tinatanong about the due process etong abogado nila si Tolentino. Diyos ko, ang sagot eh, diba, sablay-sablay. Kaya sabi ng isang abogadong kongresista, binibigyan ko kayo ng pagkakataon kasi I don't want, sabi niya, uh, to end the Congress revoking your franchise. So, pina-explain sa kanya yung pinagsasabi niyang due process. Example pang ginamit niya, yung doon sa, sa ports, hindi applicable. Basta katuwiran lang kasi nakalagay po sa Constitution natin, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Sabi niya, so ano tingin mo ginagawa natin dito? Hindi ba to due process? Pinasasagot namin kayo? 'Di ba? So, eto ngayon po nasa Senate na ang bola dahil nga naman 'di ba lumabas na yung desisyon ng House of Representatives na ito yung sinasabi ko dati. Ang House of Representatives kahit yan po may mga differences sila because they came from different districts, 'di ba? Then nandiyan ang mga party list na binoto ng buong bayan at large. Pag inatake mo sila,
they have the tendency, as always, to unite and defend themselves. O, edi, datikman ng SMNI ang pangil ng Kongreso. E fake news ninyo, inaway ninyo. No. Eh samantalang dapat nga 'di ba? Tinira-tira ninyo ng open the book, open the book. Oh. Eh yun pala, etong kampo ni dating Pangulong Duterte ang dapat mag-open the book din in the first place. 'Di ba? About yung tinatanong ng mga tao, what happened to the 51 billion pesos na in 3 years term nito ni Pulong, staggered yan naipon at sumatotal naka 51 billion pesos na ginamit daw sa flood control. Pero ang tanong ng mga tao, ano pong status na ng flood control? 'Di ba? Naka 3/4 na ba tayo? Do you need more budget para hindi na kami napeperwisyo ng teribleng baha? Kasi hindi na mitigate yung epekto ng baha sa kanilang lugar. O, kaso walang paliwanag. Ang naririnig lang natin, nababasa, yung papiloso pong sagot doon sa maisugwan nila sa Davao City na wala naman daw bangko na makapagre-release sa kanya ng ganyang kalaking halagang 51 billion. Hindi ho yan paliwanag. Yan diversionary tactic. Naisipin tuloy ng tao, nga naman, 51 billion, paano i-release ng bangko yan? Parang isinuka na nila yung bituka nila. 'Di ba? Pero hindi ho 'yun ang paliwanag doon. Deserve ng mga taga Davao ng kanyang ng first district ang kanyang paliwanag. What happened to their money? Sapagkat hindi niya pera 'yan, 'di ba? Kaya ito ngayon, going back, nako, Senado, ano ba? Ah, kanino po ba kayo papanig ngayon dito? Ito bang pagre-review na ginawa ng House of Representatives sa prangkisa ng SMNI sa kanilang reportorial compliance, 'di ba? Ito bang mga violations na inilatag nila at ni Lady in Red, ito ba ay titignan din ng Senado? Kasi kapansin-pansin po rito I don't know kung napansin nyo ito, nagkaroon ba ang Senado ng committee hearings regarding sa violations ng SMNI? Meron ba? Hindi ba wala? Pero sa ibang mga usapin, 'di ba, hindi pa natatapos ang House of Representatives, meron na silang sarili. For example, panahon ng ABS-CBN, 'di ba? Yung ABS-CBN franchise application na na-decline ng House of Representatives committee level on time ni PRRD. Ang Senado, nagsagawa agad sila ng mga hearing nila, yung mga bogus hearing nila doon ng committee level. Kasi para pagdating daw kung dumating sa plenaryo, because they were expecting na itong committee report ay tawag dito, makakarating ng plenaryo, ija-junk ng mga members dito. And therefore, kakailanganin na kasi ang committee noon ay ang kanilang proseso is rejecting the franchise application. So kung yung rejection na yon ay ni-reject, no, nagboto ng no etong mga kongresista na miyembro ng komite. So ibig sabihin, nonsense yung ginawa ng komite. So kailangan mapunta yan sa plenary. At pag nakalusot sa plenary, then ang Senado ang nakaabang para kumbaga kumakatok pa lang ang franchise yung ng ABS-CBN, ang Senado po may naka-ready na sila agad. But this time baliktad. Kasi nung nakaraang panahon ang hirap ay dito yung hardship ika nga nandun sa House of Representatives, di ba? Pero ngayon napaka-easy ng prosesong pinagdaanan sa pagbawi ng prangkisa. Kasi ito ba, tatanggalan ng prangkisa. Ang ABS-CBN, wala ng prangkisa. Humihingi ng panibago. 'Di ba? At ang Senado noon, nakaabang para bigyan sila. Pero ngayon naman, nako, ang Senado, ganun din. Pero ang Kongreso natin ngayon, ito naman ang kumatay diyan sa prangkisa ng SMNI. Kaya sana po, para sa akin,
para matuto ho ng leksyon ang lahat ng mga media companies laban po sa fake news, 'di ba? At saka yung standard po ng mass media, ng journalism, eh ano nila 'yan, i-uphold nila para naman hindi sila nababastos. Hindi sila nagmumukha mga bastusin. So dapat po kung ano kung maging parang sabihin natin maging sacrificial lamb etong SMNI. At least, 'di ba, naipakita ng Senado ang kanilang integridad na hindi sila para sa kaibigan. Hindi mangingibabaw ang interes ng kaibigan. Dapat gano'n, 'di ba? So abangan natin. At pagka sino yung mga tawag diyan, loloko-loko mga senador na nonsense yung pinagsasabi, 'di ba? Tapos talagang program ng utak to reject the bill revoking the SMNI's franchise, alam nyo na, i-revoke din po natin sila sa election sa 2025, itong mga re-electionist. At yung iba naman sa 2028. Okay? So, iwan po muna natin yan.